10 mga hindi maipaliwanag na mga larawan at videos. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga bagay dito sa ating mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng sinuman at ilan sa mga ito ay ang mga kakaibang pictures at videos na nakuhanan ng kamera. Marahil ay may mga nakatagong misteryo sa likod ng mga bagay na ito at hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa ring palaisipan ang tungkol sa mga ito. Pero ano-ano bang mga picture at video ang tinutukoy ko? At sa video ngang ito ay samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang 10 unexplained photos and videos. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, The Brown Lady of Raynham Hall. Ang The Brown Lady of Raynham Hall ay isa sa mga pinakakilalang multo sa kasaysayan ng Great Britain. Ang kwento tungkol sa kanya ay naging bantog dahil sa isang sikat na picture na kuha noong 1936. Ang picture na ito ay nagpapakita ng isang babaeng multo na naglalakad pababa sa hagdanan ng Raynham Hall sa Norfolk, England. Ang Raynham Hall ay isang malaking manor house na itinayo noong 17th century at kilala bilang tirahan ng H family. Maraming mga paranormal stories tungkol sa mansion na ito, ngunit ang pinakakilala dito ay ang tungkol sa The Brown Lady. Kaugnay din nito, ang The Brown Lady ay pinaniniwalaang si Lady Dorothy Walpole na asawa ni Charles Townshend. Ayon sa mga kwento, si Dorothy ay namatay noong 1726, ngunit marami ang naniniwala na hindi natural ang kanyang pagkamatay. Ayon sa alamat, siya ay ikinulong ni Charles sa Raynham Hall matapos matuklasan ang tungkol sa kanyang pagtataksil at ang kanyang multo na sinasabing nakasuot ng brown na damit ay nagpakita sa ilang mga bisita ng mansyon sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga nakakita, namumutla raw ang kanyang mukha habang ang kanyang mata naman ay malungkot. Gayon din, isa sa pinakakilalang insidente ng pagpapakita ng The Brown Lady ay nangyari noong 1835 nang bumisita si Colonel Loftus kasama ang kanyang kaibigan sa Raynham Hall. Sa kanilang pagbisita ay nakita nila ang isang babae na nakasuot din ng brown na damit at ito ay biglang lumilitaw at nawawala sa mga corridors ng mansion. At noong sumunod na gabi ay nakita nilang muli ang babae. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa mga tao. Samantala, noong 1936 ay dalawang photographer na sina Captain Hubert C. Provand at Indri Shira ang naimbitahan upang kuhanan ng pictures ang interior ng Raynham Hall para sa Country Life magazine. At habang kinukuhaan nila ng picture ang hagdanan ng bahay ay nakita ni Shira ang isang parang tao na bumababa sa hagdan. Dahil dito ay mabilis na iniutos ni Shira kay Provand na kuhanan ito ng picture at ang resulta ay nakuna nila ang sikat na picture ng The Brown Lady. Ang picture ay nagpapakita ng isang babae na tila pababa sa hagdanan. Ito ang nagpapatunay sa mga kwento tungkol sa pagpapakita ng multo. Sa kabilang dako, ang picture ng The Brown Lady ay naging kontrobersyal at pinag-usapan ng maraming tao. At maraming mga skeptics ang nagsabi na ang picture na ito ay resulta lamang ng double exposure. Ngunit ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang ebidensya patungkol sa mga paranormal activities. Number 2, Cottingley Fairies. Ang kwento tungkol sa Cottingley Fairies ay nagsimula noong 1917 sa village ng Cottingley malapit sa Bradford, West Yorkshire, England. Dito ay dalawang batang babae na sina Elsie Wright na 16 years old at Frances Griffiths na 9 years old naman ang kumuha ng mga pictures na umano'y nagpapakita ng mga totoong fairies. Noong una, tinawanan lamang ito at hindi pinansin ng mga matatanda. Ngunit ang kwento tungkol dito ay nakilala sa kanilang bansa matapos nitong makuha ang atensyon ni Sir Arthur Conan Doyle, isang kilalang writer ng Sherlock Holmes. Sa kwentong ito, sinasabi na naglalaro daw sina Elsie at Frances sa gilid ng ilog sa Cottingley Glen at nakakakita sila ng mga fairies at upang patunayan na totoo ang kanilang mga sinasabi ay humiram si Elsie ng kamera sa kanyang ama at kumuha ng mga pictures. Ang unang picture ay nagpapakita ng 4 na fairies na tila nagsasayaw sa harap ni Frances. At ang pangalawa namang picture ay nagpapakita ng isang gnome. Ang mga pictures na ito ay ipinakita nila sa kanilang mga magulang pero hindi naman nila ito gaanong pinansin. Samantala, noong 1919 ay ipinakita nila ang mga pictures na ito sa Theosophical Society at dito nagsimula ang pagkakaroon ng interes sa bagay na ito. At ang kwentong ito ay nakarating kay Sir Arthur Conan Doyle na isang taong may matatag na pananampalataya sa Spiritism at Occultism noong panahong iyon. Sa kanyang pananaw, ang mga pictures na ito ay nagpapatunay na totoo
ang World of Spirit. Dahil dito ay isinulat niya ang isang article para sa Strand Magazine noong 1920 na nagsasaad ng kanyang paniniwala sa Cottingley Fairies. Gayun din, ang articles na ito ay sinundan din ng isang buong libro na pinamagatang The Coming of the Fairies na naglalaman ng mga pictures at karagdagang impormasyon tungkol dito. Ngunit, noong 1983 ay inamin nina Elsie at Frances na ang mga pictures na ito ay gawa-gawa lamang nila. Gumamit sila ng mga gunting upang gupitin ang mga pictures ng fairies mula sa isang libro at itinayo nila ito gamit ang mga pin at sinulid. At ang mga ginupit na pictures ng fairies ay kinulayan ni Elsie at pagkatapos nito ay nag-post sila kasama ang mga pictures na ito sa harap ng kamera. Number 3, The Mysterious Case of Elisa Lam. Si Elisa Lam ay isang 21 years old na estudyante mula sa University of British Columbia. Naging tampok siya sa mga balita matapos siyang matagpuang patay sa loob ng isang water tank sa rooftop ng Cecil Hotel sa Los Angeles noong February 19, 2013. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng maraming haka-haka dahil itinuturing na kakaiba ang nangyari sa kanya. Sinasabi na nag-check-in raw si Lam sa Cecil Hotel noong January 26, ngunit nawala noong January 31, 2013. Samantala, huli siyang nakita sa isang surveillance camera ng hotel na tila kakaiba ang kinikilos sa loob ng elevator. Makikita sa video na parang may hinahanap siya o may iniiwasan na para bang may sumusunod sa kanya. Ang video ay nag-viral at nagdulot ng iba't ibang opinyon mula sa mga netizens. At matapos ang 2 linggong paghahanap ay natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng isang water tank sa rooftop ng hotel. Bukod dito, ang mga tao sa hotel ay nagreklamo tungkol sa lasa at kulay ng tubig na kanilang naiinom at ito ang naging dahilan upang suriin ng maintenance staff ang mga water tank. Subalit, ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Lam ay nagdulot ng maraming katanungan dahil bago maka-access sa lugar na iyon ay kinakailangang gumamit ng mga hagdan at iangat ang mabibigat na pinto ng tank. Sa kabilang dako, sinasabi naman sa autopsy report na walang bakas ng trauma o foul play sa kanyang katawan. Dahil dito ay idineklara na nalunod raw si Lam at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dagdag pa rito, hindi rin natagpuan ang mga gamot na iniinom niya para sa kanyang bipolar disorder. At ito ang nagbigay ng ideya na maaaring may kinalaman ang kanyang kondisyon kung bakit siya namatay sa ganung paraan. Subalit dahil sa kakulangan ng malinaw at matibay na ebidensya ay nagdulot ito ng maraming conspiracy theories. Ang ilan ay naniniwala na may kinalaman ng paranormal activity sa hotel sa misteryosong pagkamatay ni Lam. Number 4, Solway Firth Spaceman. Ang Solway Firth Spaceman o kilala rin bilang Cumberland Spaceman ay isang misteryosong picture na kuha noong May 23, 1964 ng isang lalaki na nagngangalang Jim Templeton sa Burgh Marsh sa Solway Firth, isang lugar sa northwest part ng England. Habang namamasyal siya kasama ang kanyang asawa at anak na babae, ay naisip ni Templeton na kuhanan ng 3 pictures ang kanyang anak na si Elizabeth gamit ang kanyang bagong Kodak SLR camera. Ngunit sa pangalawang picture ay makikita ang isang misteryosong bagay sa likuran ni Elizabeth na tila nakasuot ng isang puting spacesuit. Dahil dito ay nagulat si Templeton at ang kanyang pamilya nang makita ang image ng tila astronaut sa background ng picture. Lalo na't wala naman silang nakitang ganung bagay sa lugar noong araw na iyon. Bukod pa rito, maraming mga theories ang nagsilabasan upang ipaliwanag ang larawan ng Solway Firth Spaceman. May ilang mga photography experts na nagsabi na ang image na ito ay maaaring ang asawa ni Templeton na si Annie. Dahil nakasuot ito ng light blue dress at sinasabi na dahil sa overexposure ay naging kulay white siya sa larawan. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang angle ng camera at ang liwanag nito ay maaaring lumikha ng ilusyon ng isang astronaut na nakasuot ng helmet. Subalit, ang kwento tungkol dito ay mas lalo pang nagkaroon ng twist nang si Templeton ay nakipag-usap sa mga government at military officials. Ayon sa kanyang pahayag, 2 lalaki na nagpakilalang mga opisyal ng gobyerno ang bumisita sa kanya upang imbestigahan ang tungkol sa nasabing larawan.
Tinawag nila ang kanilang sarili bilang Men in Black, ngunit hindi sila nagpakilala ng totoo nilang pangalan. Dinala nila si Templeton sa lugar kung saan nakuhanan ng larawan at tinanong siya ng maraming beses. Ngunit nang walang makuhang iba pang mga impormasyon, ay iniwan siya ng mga ito at hindi na muling nagpakita. Dagdag pa rito, ang tungkol sa pangyayaring ito ay nakarating sa mga UFO enthusiasts at conspiracy theorists. At marami silang ibinigay na paliwanag tungkol dito tulad ng maaaring dulot ito ng mga extraterrestrial visitations. Number 5, Babushka Lady. Ang Babushka Lady ay isang kilalang figure sa kasaysayan ng Amerika dahil sa kaugnayan nito sa pagpatay kay President John F. Kennedy noong November 22, 1963. Ang kanyang pangalan na Babushka Lady ay nagmula sa kanyang suot na scarf na katulad ng isang traditional Russian babushka. Samantala, ang babaeng ito ay nakita sa maraming mga larawan at footage na kinunan noong araw na iyon sa Dealey Plaza, Dallas, Texas. Kapansin-pansin ang babaeng ito dahil tila may hawak din siyang kamera at kinukuhaan niya ng mga pictures o video ang mga pangyayari kahit natapos na ang insidente ng pamamaril. Dahil dito ay naging mahalagang parte siya ng mga investigasyon dahil posible na mayroon siyang mga mahalagang ebidensya na makakatulong upang malutas ang kaso ng pagpatay kay Kennedy. Dagdag pa rito, makikita rin siya na malapit sa kalsada kung saan binaril ang Pangulo. At pagkatapos ng pamamaril, makikita na nanatili siya sa lugar na parang kalmado lamang habang patuloy na kumukuha ng mga larawan. Gayon din, ang kanyang mga kilos at presensya nung araw na iyon ay nagbigay ng mahalagang ideya na posibleng mayroon siyang importanteng footage na hindi pa natutuklasan. Subalit, sa kabila ng maraming pagsisikap na alamin kung sino ang Babushka Lady, ay wala pa rin silang mahanap na malinaw na kasagutan tungkol dito. Bagaman, may ilang mga babae na nagsasabi na sila ang babae na nasa footage pero ni isa sa kanila ay walang napatunayan. Ngunit ang isa sa pinaka-pinaniniwalaang pahayag ay mula kay Beverly Oliver, isang nightclub singer na nagsabi na siya ang Babushka Lady. Ayon sa kanya, ang kamera na kanyang ginamit ay isang experimental model ng isang film camera na kinumpiska ng mga FBI agents pagkatapos ng nangyaring pamamaril. Subalit, maraming mga experts at mga researchers ang hindi naniniwala sa kanyang kwento dahil kulang ang mga ebidensya na kanyang naipakita. Ang tanong, ano nga ba ang nakuhaan niya sa kanyang kamera at bakit hindi na siya muling nagpakita sa mga tao pagkatapos ng pamamaril? Number 6, Dyatlov Pass Incident. Ang Dyatlov Pass Incident ay isa sa mga kilalang misteryo at trahedya sa kasaysayan ng Russia. Noong February 2, 1959, 9 na Soviet hikers mula sa Ural Polytechnic Institute sa Yekaterinburg ang misteryosong namatay sa Northern Ural Mountains ng Russia. Ang grupo na ito ay pinamumunuan ni Igor Dyatlov at naglalakbay patungo sa Otorten Mountain, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na sila nakarating sa kanilang pupuntahan. Nagsimula ang kanilang skiing expedition noong January 23, 1959 at noong January 28, isa sa mga members nito na si Yuri Yudin ang bumalik at hindi na tumuloy sa kanilang paglalakbay dahil na rin sa mga health issues. Subalit, ang natitirang members ay nagpatuloy sa kanilang expedition. Noong February 1, nagtayo sila ng kampo sa gilid ng Kholat Shakhl na nangangahulugang Dead Mountain sa Mansi. At dito rin nangyari ang hindi maipaliwanag na trahedya. Kaugnay nito, natagpuan ang kanilang mga bangkay sa iba't ibang lokasyon. Ang kanilang tent ay nasira mula sa loob at nagpapakita ito na tila nagmamadali silang umalis kahit na malamig ang panahon. 3 sa kanila, kabilang si Dyatlov, ay natagpuan malapit sa kampo at nakasuot lamang ng underwear. Ngunit ang 3 pang miyembro ay natagpuan naman sa mas malayong lugar habang ang natitira ay natagpuan naman pagkalipas ng 2 buwan sa isang ilog na natatakpan ng yelo at may mga major skull fracture at severe chest injuries. Ayon sa mga investigasyon, ang kanilang pagkamatay ay maaaring dahil sa hypothermia at avalanche. At ang iba naman ay naniniwala na ito ay dahil sa supernatural events at secret military tests. Ang autoridad ay nagsagawa din ng mga autopsy sa mga katawan ng mga hikers at napag-alaman nila na ang ilan ay may mataas na level ng radiation at may kakaibang discoloration ng balat. Ang mga pictures at diary na nakuha mula sa kanilang kampo ay nagpapakita naman na naging maayos ang kanilang sitwasyon habang nagsasagawa ng paglalakbay. Ngunit ang huling picture na nakita sa kanilang kamera ay nagpapakita ng isang madilim na larawan na hindi maipaliwanag. Sa kabila nito, noong 2019,
Ang kaso na ito ay muling binuksan at inimbestigahan ng Russian authorities. At ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng avalanche ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay. Subalit marami pa rin ang hindi naniniwala dito at iniisip na mayroon pang ibang dahilan ng trahedya. Number 7, time-traveling hipster. Ang time-traveling hipster ay isang kilalang larawan na nag-viral noong 2010 dahil sa kakaibang anyo ng isang lalaki na tila ang kanyang kasuotan at mga gamit ay hindi akma sa panahon kung kailan ito kinunan. Ang larawang ito ay kuha sa reopening ng South Fork Bridge sa Gold Bridge, British Columbia, Canada noong 1941. Sa unang tingin, ang karamihan sa mga tao sa larawan ay nakasuot ng typical early 1940s attire, katulad ng sombrero, coat at necktie. Ngunit may isa namang lalaki sa gitna ng karamihan na nakasuot ng modern attire at tila hindi napapanahon noong mga 1940. Ang lalaki ay nakasuot ng wrap-around sunglass, isang graphic t-shirt, isang cardigan na parang hoodie at may hawak na isang portable camera na lahat ay tila hindi pangkaraniwan sa panahon na iyon. Dahil dito, maraming tao ang nagsasabi na ang lalaki ay parang isang hipster na nanggaling sa hinaharap at napunta sa nakaraan. Dahil dito, nagkaroon ng maraming analysis tungkol sa larawan. Una, ang kamera na hawak ng lalaki ay isang Kodak folding pocket na available na sa market noong 1940. Pangalawa, ang graphic t-shirt na tila kakaiba ay maaring isang athletic sweater ng Montreal Maroons, isang hockey team na sikat noong mga panahong iyon. Ang sweater at ang cardigan na parang hoodie ay may mga katulad na designs na meron na noong panahong iyon. Nagkaroon na ng paliwanag tungkol sa misteryosong larawan ay patuloy pa rin ang paglabas ng maraming theory na may kinalaman sa time travel. Subalit sa kabila ng mga ebidensya na nagpapatunay na ang pananamit at mga kagamitan ng lalaki ay naaayon sa panahon ng 1940, ngunit marami pa rin naman ang hindi naniniwala sa mga paliwanag na ito. Number 8, SS Watertown. Ang SS Watertown na isang oil tanker at pagmamay-ari ng City Service Company ay naglalayag mula sa California patungong New Orleans noong 1924. Habang nasa biyahe, ang dalawang crew na sina James Courtney at Michael Meehan ay inutusan na linisin ang mga tangke ng langis. Ngunit sa kasamaang palad, habang naglilinis sila ay nalanghap nila ang mga nakalalasong usok mula sa mga tangke at nagresulta ito ng kanilang pagkamatay. At ayon sa maritime custom, ang kanilang mga katawan ay agad na itinapon sa dagat. Samantala, pagkalipas ng ilang araw matapos silang itapon sa dagat, ang kapitan ng barko at ang mga crew ay nagulat nang makita nila ang mga mukha ni Courtney at Meehan na lumulutang sa tubig kasabay ng barko. Ayon sa mga saksi, ang mga mukha ng dalawang namatay ay malinaw na makikita sa tubig at parang sumusunod sa barko. Ang mga mukha ng namatay ay nagpapakita sa magkakaibang oras at madalas ay tuwing madaling araw. Dahil dito, naging palaisipan sa lahat ng crew ng SS Watertown ang mga multo at ibinalita din nila ito sa mga opisyal ng kumpanya. At upang magkaroon ng ebidensya, ang kapitan ng barko na si Keith Tracy ay kumuha ng kamera at kinuna ng larawan ang mga lumulutang na mukha. Ang mga larawan na ito ay agad na kumalat at itinuturing na isang supernatural event. Ang larawan na ito ay pinag-aralan ng iba't ibang eksperto, kabilang ang mga eksperto mula sa Burns Detective Agency. Ayon sa kanila, ang larawan ay hindi edited. Dahil dito, ang kwento ng SS Watertown at ang mga misteryosong multo nito ay patuloy na kumalat at pinag-usapan ng maraming tao. Sa kabila nito ay maraming mga theory ang lumabas tungkol sa mga pangyayaring ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay dahil lamang sa mga imagination ng mga crew na maaaring resulta na rin ng kanilang nararamdamang pagod at hirap sa biyahe. Ngunit ang iba naman ay naniniwala na ang mga mukha ay maaaring resulta ng isang optical illusion o natural phenomenon na hindi pa lubusang naiintindihan noong panahong iyon. Gayon din naman ay marami pa rin ang nagsasabi na ang mga multo ng SS Watertown ay totoong nagpakita. Number 9, Hook Island Sea Monster. Ang Hook Island Sea Monster ay isa sa mga pinakakontrobersyal na halimaw sa dagat na naitala sa kasaysayan. Ang kwento tungkol dito ay nagsimula noong December 1964 matapos magbigay ng statement ang isang French photographer na si Robert Le Serre kasama ang kanyang asawa at kaibigan.
Ayon sa kanila, habang sila ay nasa bangka malapit sa Stonehaven Bay sa Hook Island, Queensland, Australia, nakita nila ang isang napakalaking nilalang sa ilalim ng tubig at kinuhaan nila ito ng picture. Ang nilalang na ito ay may haba na tinatayang umaabot sa 80 feet at kahawing ng isang tadpole o isang dambuhalang pating. Ang kulay nito ay itim at may mga puting patches sa katawan. Ang ulo naman nito ay malaki at malapad habang ang buntot naman nito ay mahaba at manipis. Ang mga larawan na nakuha ni Robert Leserek ay mabilis na kumalat at nagdulot ng maraming speculations mula sa publiko at sa mga marine experts. Dahil dito, maraming mga theories ang lumabas tungkol sa pagkakakilanlan ng nasabing halimaw. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang malaking shark o pating o kaya naman ay isang dambuhalang eel. May mga nagsasabi din na baka isa itong higanting tapeworm o isang piraso ng debris na nahulog sa dagat. Sa kabila nito ay may mga nagsasabing ang mga larawan na ito ay gawa-gawa lamang. Ngunit ayon naman sa iba, ang larawan na ito ay maaaring isang malaking plastic sheeting o pwede rin namang nagtipon-tipon ang mga isda kung kaya't nakalikha sila ng isang misteryosong nilalang. Pero ang mga speculations ay hindi pa natatapos dito dahil sinasabi ng ilan na ito ay isang optical illusion lamang. Sa kabila nito, ang Hook Island Sea Monster ay patuloy na naging isang malaking palaisipan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung ano talaga at kung saan nagmula ang nasabing halimaw. Number 10, The Ghost of Freddie Jackson. Si Freddie Jackson ay isang British soldier na nagsilbi sa Royal Air Force o ERAF noong panahon ng World War I. Siya ay kilala bilang isang mahusay na aircraft maintenance technician at naging bahagi ng isang squadron. Samantala, noong 1919 si Freddie ay namatay dahil sa isang aksidente sa hangar ng kanilang base sa airfield ng RAF. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanyang mga kasamahan. Subalit 2 araw matapos siyang mamatay ay nagkaroon ng group picture ang kanyang squadron. Ang lahat ng members ng squadron ay nagtipon-tipon sa harap ng hangar bilang paggunita kay Freddie. Nang matapos na ang group picture ay nagulat ang lahat dahil sa kanilang nakita. Dahil mula sa likod ng isang miyembro ng squadron ay makikita ang isang pamilyar na mukha na walang iba kundi si Freddie Jackson. Mula sa larawan ay malinaw siyang makikita na parang nakatayo lamang kasama ang kanyang mga dating kasamahan. Kaugnay nito, agad na nakilala ng mga members ng squadron ang mukha ni Freddie at hindi nila maikakaila na siya ang nasa larawan. Ang larawan na ito ay nagdulot din ng labis na takot at pagkamangha. Dahil paano magiging posible na ang isang patay na tao ay makakasama sa isang group picture? Dahil dito ay nagkaroon ng maraming haka-haka tungkol sa kahulugan ng pagpapakita ni Freddie. Ang iba ay naniniwala na ito ay maaaring dahil sa double exposure na karaniwang nararanasan sa panahong iyon. Ngunit ayon naman sa ilan ay isa lamang itong anino. Subalit marami pa rin naman ang naniniwala na ang nakita sa larawan ay ang kaluluwa ni Freddie na hindi pa rin makaalis sa mundo dahil sa kanyang biglaang pagkamatay. Dagdag pa dito, ang kwento ng multo ni Freddie Jackson ay patuloy na pinag-uusapan hindi lamang sa Royal Air Force kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kabila nito, marami ang naniniwala na ang pagpapakita ni Freddie ay isang senyales ng kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa kanyang mga kasamahan sa squadron. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang patunay na may buhay pagkatapos ng kamatayan at ang mga kaluluwa ay may kakayahang magpakita sa mga taong malalapit sa kanila.